pinalakas ko. Hindi nagmamatter sa akin kung ilang minuto o ilang oras. Ito yung product ng tumakbo ka ng mabagal para makatakbo ka ng at wag na wag mo to kakalimutan, dahil kapag mahina paniniwala mo sa taas, mahina din ang paniniwala mo. Hello guys, good morning. Kahapon di tayo nakatakbo, malakas yung ulan dito, pero ngayon ay umaambon. Pero nakatakbo na tayo ng 3 kilometro. Okay lang kahit na maabutan pa ng ulan, at least naka warm up na tayo. Marami nagtatanong sa inyo, nagme-message kung paano ko nakuha yung sub 4 marathon. Number 1, stick ako sa running plan ko na 80 by 20 rules plus volume. Kung nasubaybayan mo ako mula nung una, ang approach ko sa marathon ay speed run. Kaya ang ginagawa ko nung dati puro speed run. Pero kahit paanong speed ko, kahit paanong lakas o bilis mo, kapag mahina yung endurance mo, hindi mo matatapos, hindi mo makukuha yung sub 4. Itong 2022 2023 binago ko yung approach ko sa marathon training. Ang ginawa ko, pinalakas ko yung endurance ko. Nakaka 3 times LSD ako sa isang linggo, at ang minimum nun ay 21 km. Hindi nagmamatter sa akin kung ilang minuto o ilang oras ko natapos yung LSD. Ang importante sa akin, makatakbo ako ng mahaba. Itong pagkuha ko sa sub 4 marathon, ito yung product ng tumakbo ka ng mabagal para makatakbo ka ng mabilis. Ito yung product nun, ito yung resulta. Naniniwala na ako doon, dahil nga kung wala kang endurance, hindi ka makakatakbo ng mabilis. Kumbaga, kapag may malakas kang endurance, the speed will follow. Kapag meron kang speed at wala ka namang endurance, kapos ka. Take note, nag-i-speedrun pa rin ako sa isang linggo. 2 times ang speedrun ko para mapamiliarize yung race pacing ko sa marathon. Kailangan malakas ang mental fitness mo, dahil sa experience ko, o kapag nasa 30 km na ako, dito lumalabas yung mga bumubulong sa isipan ko na tama na yan, okay na yan, tingnan mo yung sarili mo, hirap na, tumigil ka na. Yan ang mga pumapasok sa isipan ko. Yan yung mga bumubulong sa isipan ko na dapat nating malabanan. So paano ba natin papalakasin yung mental fitness mo? Pagkatiwalaan mo yung sarili mo, at dapat dedicated ka sa pagtakbo para nagagawa mo yung mga training mo ng maayos. Pangatlo, sama natin sa training ang strength training o yan nagbubuhat. Wag lang tayo takbo ng takbo, dahil sa kung wala tayong strength training, wala tayong pagbubuhat, walang power yung mga takbo natin, yung mga paa natin. Ang common na ginagawa ko kapag nagbubuhat ako, yung deadlift hanggang 40 kilos. Hindi ako nakafocus sa pagpapalaki ng katawan, pagpapalaki ng muscle. Nakafocus lang ako sa strength training. At kung di ka nagbubuhat, subukan mo, mararamdaman mo yung lakas mo, mararamdaman mo yung pag tumatakbo ka, sobrang gaan talaga. Ang 4, proper rest. Kahit loaded na yung training mo, kahit na tambak na ikaw ng training, huwag kalimutan mag-rest ng 2 beses o 1 beses sa isang linggo. Huwag kalimutan. Ang 5, proper food. Kapag hindi tayo disiplinado sa kinakain natin, nakaka-affect yan sa running natin, sa running training natin. Naka-intermittent fasting ako ngayon, pero kapag may LSD, may running event, nagka-carbo loading ako ng kinagabihan, at pagkatapos ng event ng LSD, carbo loading din ako, dahil nagme-maintain na lang ako ng weight ko. Ang 6, at wag na wag mo to kakalimutan, always pray sa taas.
Dahil kapag mahina paniniwala mo sa taas, mahina din ang paniniwala mo sa sarili mo. Nasa 16 km na tayo guys. Ayan, 5 km pa. 5 km pa. Maraming salamat guys sa panonood ng video ko. Huwag niyo naman sanang kalimutan mag-like, mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat and run safe.